Talk of the town pa rin ang pasabog ni Vice President Inday Sara na tatlong Duterte ang tatakbo sa pagkasenador sa darating na 2025 midterm elections. Bagay na ikinatuwa ng marami kabilang na ang dating opisyal ng pamahalaan. Sabi niya, para sa mga may atraso sa bayan, ang balitang ito ay isa nga raw malaking problema. Yan at iba pang balita mula kay Sara Santos. Tatlo ang Duterte next year. Okay na yan, okay na yan. Yeah. Tatlong Duterte ang tatakbo sa Senado sa susunod na halalan. Handa na ba ang taong bayan? Handa na rin ba ang kanilang mga kritiko? Ito kasi ang pasabog na anunsyo ni Vice President Sara Duterte sa Cagayan de Oro City kamakailan, bagay na pinag-uusapan ngayon sa buong Pilipinas. Tinugunan agad ito ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo at nagbabala na magiging isang political storm ito na posibleng hindi mapigilan o iwasan ng mga kritiko ng mga Duterte. Sa kabilang banda ay pinunto ni Attorney Panelo na muli raw nabuhayan ang mamamayan sa nasabing balita. Alam mo, malaking bagay ito at yung mga tao, matagal nang inaantay nila pabalik na brand of Duterte leadership. Kaya nabuhayan sila. Di ba, matagal na silang nalulungkot sa pagdawala ng Presidente Duterte. Pero ngayon, masayang-masaya sila at babalik na ulit. Dagdag pa ni Attorney Panelo, sa ayaw at sa gusto ng Marcos Jr. administration ay hindi na nito maiiwasan pang maikumpara ng taong bayan sa Duterte administration. Kala siguro ang mga Duterte wala na. Tandaan nila na ang Pangulong Duterte hanggang ngayon ay napakalakas ng kanyang trust and popularity rating. At ang mga tao, whether you like it or not, nagkukumpara sa naging administrasyon ng Pangulong Duterte at ang administrasyon naman ng pangkasalukuyan. At it's sorry to say na talagang nagsasapit ang pangkasalukuyang administrasyon kung ikukumpara mo sa panahon ni Duterte. Hindi na rin napigilan ni Panelo na banggitin na sakaling ang maluklok sa kapangyarihan ng tatlong Duterte ay paniguradong may mga hindi matutuwa. Sigurado, ito parang demolition team to. Pag sila'y nahalal, ay may problema ngayon yung mga may atraso sa bayan. Hindi naman lingid sa kaalaman ng publiko na iba talaga ang Duterte brand of leadership. Paulit-ulit na rin sinasabi ni Panelo na may sarili ring pag-iisip at estilo ng pamumuno si VP Inday Sara. Anya, batid ng Pilipino na ang mga Duterte ay may political wit, matapat, diretso magsalita at walang itinatago. Kaya sila nagustuhan na nakararami at hinahanap-hanap pa rin hanggang ngayon. Pero may ibang nangangamba sa pagkakaroon ng isang political dynasty sakalit matupad nga ang inanunsyo ni VP Sara sa Cagayan de Oro City kamakailan. Base kasi sa track record sa Pilipinas, may ilang lugar din ang hindi naman gaanong umunlad matapos mapalitan ng isang miyembro ng pamilyang nasa politika ng asawa, anak at iba pang kamag-anak. Pero para kay Attorney Panelo, walang dapat ikapangamba ang taong bayan sakalit sabay-sabay na humawak ng posisyon sa gobyerno ang mga Duterte. Doon sa lugar ng Davao, nakita naman na dati ang patayan doon araw-araw. Pagkatapos, walang progreso. Pero nang hinawakan ng Duterte yan, siya na ngayon sa pinaka magaling na syudad at kung saan ay mapayapa ang mga tao na namumuhay ng walang takot sa kanilang mga puso. At saka nakita mo naman na maunlad na ang Davao ngayon. Their records speak for themselves. Kaya tatanggapin sila ng taong bayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Sara Santos, SMNI News.